Magandang umaga sa ating lahat. Gawes na po kayo. Yung mga nako po, okay lang po kayo dyan. Magandang umaga. Patanghali na po, mga kaibigan. Okay pa ba kayo? Naiinitan na po ba kayo? Konsi Boy, okay ka lang dyan? Ayun. Kayo po nandito sa kabilang dulo. Ayos lang po ba tayo? Masaya po ba tayo sa nagpayo ngayong umaga? Alaga naman, ang daming payong sa nagpayong. Okay Pasensya na po at ako po'y medyo nahuli. Alam niyo naman po siguro kung bakit. Ngayon po ay graduation season. Ibig sabihin, sabay-sabay po ang 45 schools po sa lungsod ng Pasig sa ilalim ng Schools Division Office ng ating dito sa ating lungsod Pasig, sabay-sabay po. Ngayong umaga nasa Siam ang graduation. Kung tama po yung pagkakabilang ko, nasa Siam ang graduation. At bago po ako pumunta dito, dumaan muna ako sa San Joaquin Elementary School. Naabutan ko sa Monday po kayo. Naabutan ko sa San Joaquin Elementary School, nagkakantahan pa po sila. Mula Lupang Hinirang hanggang sa Marcha ng Pasig, hanggang kanta ng NCR, SDO, kanta ng paaralan. Nag-concert pa muna. Kaya pagkatapos po nun, bumati lang po ako, tumakbo na po ako dito. Alam niyo naman, nasa dulong-dulo na po kayo ng Pasig. Kaya alagang pero natutuwa po ako at nagpapasalamat po ako sa inyo dahil kahit medyo nahuli po ako, ay nandito pa rin kayo. Kaya maraming salamat. Kaya, ate, ito, congratulations po sa inyo. Ayan, congratulations po. Talaga naman, alam nyo, ang layo na po nang narating natin bilang isang lungsod mula 2019. Naalala ko pa po, noong 2019, ibang-iba pa yung mga panahon nun. Hindi pa ganito kasaya. Hindi pa tayo ganito kasigla pag meron po kaming mga meeting. Si Congressman Roman at ako lang po ang magkasama ng mga panahon na yun. Ay, si Sir Artem pala nandyan. Yan, madalas kasalam ni Artem to. Madalas kasama po namin siya. Umiikot po kami at madalas nakikita mo gusto kaming salubungin ng ibang tao, lalo na siguro pag mga opisyalis. Gusto kaming, mababait naman ng mga taga-Pasig eh. May respeto, gumagala. Kaso, noong mga panahon na yun, medyo kinakabahan pa ang marami sa atin. Kasi pag nakitang may picture sa amin, yung anak nawawalan ng scholarship. Pag nakitang nag-attend ng meeting namin, yung kapatid nawawalan ng trabaho sa munisipyo. Pag nakitang kasama namin, ipapatawag sa barangay, pinapagalitan. Naalala niyo po yung mga panahon na yun? Alam niyo po, totoo yung sinasabi ko. Hindi niyo ma-deny, totoo sinasabi. Pero, yung ganyang klaseng sistema ng politika at paggugoberno ay yun po yung tinalikuran natin noong 2019. Winakasan na natin yung ganong klaseng estilo ng paggugoberno, kultura ng politika. Ngayon, tinataguyod na natin yung mga prinsipyo ng mabuting paggugoberno. At kasama po sa sinasabing prinsipyo ng mabuting paggugoberno ay ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa mata ng ating pamahalaan. Under review na po ang ating K-12 law. Ang gusto po ng ating Congressman Roman Romulo, pag nakatapos na po sila ng K-12, job ready na ang bawat kabataang Pilipino. At meron pa ho na bonus na provision. Ano po ito? Pag nakatapos po sila ng grade 10, pwede na po sila kumuha ng honors examination. At pag nakapasa po sila, diretso na po sila ng kolehiyo. Yan po yung ating gusto ng ating Congressman Roman Romulo. Education, number 1 po yan. Bakit education kailangan natin maging prioridad? Ako na po magsasabi sa inyo kasi panahon po ng kampanya eh. Marami yung mga ngako sa inyo kung ano-ano. Sasabihin, gaganda ang buhay ninyo, gawin nyo lang kaming mga opisyalis ninyo. Ako baliktad. Kahit sinong iupo nyo dyan, pag hindi natin pinag-aral ang ating mga anak, pag hindi tayo magtiyaga at magsipag, hindi po magbabago ang buhay natin. Bago ako pumunta sa education, napag-usapan na natin tuloy yung pagbibigay ng mga pangakong napapako eh. Maraming bang nagkalat ng ayuda dito? Marami bang bigas? Ha?
Maraming bigas. May grocery pa. Meron pang mga palugaw pa. Kagabi lang. Hindi, alam nyo, wala naman masama sa ayuda, di ba? Sabi nga nila, mahirap din naman talikuran ang mga biyaya, di ba? Pero, mga kaibigan, papaalala ko lang sa inyo, pag kayo tumanggap sa politiko na may kapalit niyan, pag upo ng 3 taon, kayo ang may utang na loob sa politiko. Pero pag kayo ay binigay ninyo ang boto sa mga tapat at alam nyo maglilingkod ng tapat sa taong bayan, ang may utang na loob ngayon ang politiko sa taong bayan. Kilala niyo ba si Konsihala Cory Raimundo? Kilala niyo pa? Si Konsi Boy Raimundo, kilala niyo pa yun? Yung medyo matagal na si Konsi Boy eh. Si Konsi Boy po aking tatay, si Cory aking nanay. Pag pinagsama niyo yung Boy at Cory, Boy yung kalalabasan. Ako po si Boy Raimundo, 12 years yung kagawad sa Barangay May Bunga. Ako po ay kasama ho ni Konsihala Cory sa kanyang mga proyekto. Siyempre dahil sa edukasyon, dahil sa po champion na education, siyempre ang pagkapantay-pantay po ng ating gender and development. Yan po ang sinulong niya nung siya po ay nakaupo sa buong Pasig. Siyempre gusto ko po ituloy ito. Gusto ko pahabain pa hanggat dagdagan maaari pa. Ang serbisyong Raimundo po ay nakatatak na po sa inyo. Alam ko po yun. At sana po samahan po kami may pagpatuloy ang serbisyo pong nagawa ho namin. Ang dating undersecretary ng Ahensya ng Kabataang Pilipino. Ang trabaho ko po dati, ako po ang chairman ng lahat ng SK chairman sa buong Pilipinas. Lahat po ng kabataan edad 15 to 30, yun po yung ating pinagsisilbihan. At meron po akong isang sikreto na gusto ko pong ituro sa mga kabataan po natin. Sabihin nyo, ano? Ayun. Kasi po ako ay nakitapos ng pag-aaral ng libre, matrikula, tirahan, pagkain. Di ba? Paano ko po nagawa yun? Kasi po ako ay varsity player. Athlete. Katulad po ni Vice Dodot. Ako po ay naglaro ng NCAA at UAP no college days po natin, na yun din po yung gusto ko po ituro sa mga kabataan po natin dito, lalo na po kung gusto po nila mag-aral sa mga Ateneo, sa Lasal, sa UST. Alam niyo naman po kung gaano kamahal ang matrikula sa ganyan pong klaseng eskwelahan. At alam ko po minsan yung ating mga kabataan ay nangangarap din po makapag-aral at makapagtapos sa mga ganitong klaseng eskwelahan. So yung pangarap po nila ngayon ay gagawin po natin. Di ba? Okay po ba sa atin yung mga bata? Diba? Kaya po papalakasin po natin sports development program ng ating lungsod para matuto po yung mga kabataan po katulad nila na talaga naman po makapag-aral din po na libre. Bilang isang konsehal naman po ang sa akin po inyong ibinigay. At yung tiwala po na yan, sinigurado po natin na todo-todong trabaho at serbisyo po ang nabigay po natin. Ang trabaho ng konsehal, gumawa ng mga ordinansa at resolusyon na makapagpabago daw po ng mga buhay natin sa positibong paraan. Pero lahat po yan, ang pinaka-importante po ay alam po natin kung saan mapupunta ang pondo ng taong bayan. Nasa kasalukuyan, meron po tayong 22.3 billion na pondo ng taong bayan. Alam niyo po ba yun? Palakpakan naman po natin. Dahil sa atin pong lahat yan. Yung pondo po na yan, dapat alam natin kung kailan, papaano at saan po ginagastos. Bawat programa, proyekto at aktibidades, dapat transparent po sa ating mga mamamayan. Yan po ang liderato ni Mayor Vico na tinungtungan. Yan po ang gobyerno na meron po tayo dito sa lungsod ng Pasig. Dalawa lang programa ko ha, edukasyon lang sa senior citizen. No? Mahalaga ba edukasyon? Mahalaga. No? Dito sa lungsod ng Pasig, sa pamumuno ni Vice Mayor Dodot Jaworski, lahat libre pagka-edukasyon. Tama hindi? Magmula ano? Libro, notebook, ano pa? Uniform, ano pa? Sapatos, payong, ano pa? Kapote, ano pa? Ha? Bag, ano pa? Ang dami, di ba? Ang dami. Pero may nakalimutan kayo, yung mahalaga. Yung 1.5, yung 1.5. Ayan. Sino nag-isip niyan? Hoy, sino nag-isip? Mayor Vico, kaya palakpakan natin, Mayor Vico. Masarap talaga ang makapagtapos. Si Vice Dodot, talagang yan ang aim niya, no? Yung maraming mapatapos na kabataan. Kasi pag nakapagtapos, nako, malaking tulong sa pamilya. Alam niyo ba yung may bunga floodway?
Napunta na kayo ron? Alam niyo yung may bunga floodway? Di ba puro informal settlers yun nandun? Hindi ba sila magkakaroon ng kuryente rin eh? Pero ngayon ho, proud ako sabihin sa inyo, halos lahat ng bahay ron may kuryente na dahil doon sa batas na ginawa ko. Nakakatuwa, di ba? Ang tanong, pwede pala yun? Bakit noon hindi nagawa? Bakit ngayon nagawa? Iba talaga yung pagmamahal ng giting ng Pasig talaga sa mga Pasigueño. Yun yung sinasabi ko. Kaya po, kami po mga giting ng Pasig, yung mga walang ano riyan, wala pang kuryente, mag-apply na kayo. Madali lang ngayon. Ano kailangan? Homeowners Association lang certificate na member kayo. Wala lang iba. Okay? Saan dadalhin? Pero pagka nakakuha na kayo noon, punta na kayo sa Meralco. Sa Meralco, pag binigyan na kayo ng yellow card, punta na kayo sa akin. At doon naman kasi lalakarin na natin yan sa Office of the Building Official para mabigyan kayo ng temporary CFEI. No? Yun yung medyo mahirap yung kunin CFEI. So ako naman ang bahala sa inyo ron. Sa TGIS na thank God it's Sabado, tama po ba yan? Pero nung 2022 po, nung ako po ay ginawa ninyong konsehal, ibang TGIS po ang pinakilala ko sa inyo. TGIS, tapat, gawa, ina, serbisyo. Tapat sa Diyos, tapat sa tao, tapat sa trabaho. Gawa, hindi puro salita, alam naman po natin. Gusto ko malaman, dito ba sa Nagpayong, nararamdaman nyo ba yung good governance? Dito ba sa Nagpayong, alam nyo na nagtatrabaho ang 11 council ninyo? Yan ang pinakamaganda kasi hindi lang naman po ako yung gawa. Lahat po kami dito sa pamumuno yan ni Vice Mayor Dodog Jaworski, ni Congressman Roman Romulo at ni Mayor Vico Soto. At syempre, ang ay ina na magtatanggol sa mga kabataan, sa mga kababaihan, mapa-senior citizens man yan, persons with disability, lalong-lalo na ang mga solo parents natin, ipagtatanggol natin yan. Tama po ba? Yes, dahil dito sa Pasig, bawal ho ang bastos at bawal ho kahit na sino, hindi lang naman po solo parents. Sana dito sa Pasig, respeto po ang dumadaloy sa ating lahat. At syempre ang S ay serbisyo, serbisyong laging nakangiti habang nagseserbisyo dahil tunay naman napakasarap pong pagsilbihan ng ating mga Pasigueño.